Anong meron kay Maria? Bakit maraming galit sa kanya? Kung alam niyo ang kasagutan, mag-comment na kayo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Adendura TV. Immaculate, ang likas na katangian ni Maria. Ang meron sa kanya, nawala tayo. Yun ang dahilan kung bakit maraming galit sa kanya. At sino naman itong pinakaunang galit sa kanya? Ang unang nagalit sa kanya ay ating mababasa sa Revelations chapter 12 verse 7. Dahil sa kanyang galit, nakipaglaban at natalo at itinapon dito sa lupa. Atin pong basahin, mga kapatid. Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Kaya mga kapatid, nandito na sa lupa ang unang nagalit kay Mother Mary. Sino ba itong dragon? At ano ba itong dragon? Revelations 12 verse 9. Napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Ito pala ang kahulugan ng dragon na siyang unang galit na galit sa ating mahal na Maria. At bakit kaya siya galit na galit? Ito po ang dahilan, mga kapatid. Galit na galit ang dragon dahil ayaw niyang isilang ang ating tagapagligtas. Ayon dito sa nakasulat sa Biblia, Revelations chapter 12 verse 4, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Isipin niyo, mga kapatid, ganun na lang ang galit ng dragon. Gusto niyang lamunin ang sanggol kapag ito'y isinilang na. Dahil alam ng dragon na siya'y tatalunin ng batang ito. At sino ang batang ito, mga kapatid? Walang iba kundi ito. Itinakda ang propesiya sa Isaiah 7:14 na may isang berhen na dalaga na manganganak ng isang batang lalaki na kung tawagin ay Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. Nanahan ang batang ito sa sinapupunan ng ating mahal na ina. Yun ang ikinagagalit ng demonyo dahil nga hindi natalo at hindi nagpatinag ang Birheng Maria sa panlilinlang at sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Hindi katulad ng ating unang ina na si Eva na nalinlang ng demonyo, kaya nga siya'y nadisgrasya. Ang ating inang Maria ngayon, puno ng grasya. Kaya ng Diyos na gawing immaculate ang ating mahal na ina ayon sa kanyang plano, at ang tanging sumasalungat dito ay ang demonyo lamang. Bagkus lahat ng taong nahawa sa galit ng demonyo ay itinuturing pa ring anak ni Mother Mary. Sino ba itong mga anak ni Mama Mary? Walang iba, tayo. Tayo mga Katoliko, dahil tayo lamang ang nalalabing angkan na nagmamahal sa Kanya. At sino ba itong sumusunod sa utos ng Diyos? Walang iba kundi tayo pa rin, mga Katoliko, mga kapatid. At tayo ang target ng demonyo
upang makipaglaban sa atin, upang maghanap at mangungutya sa atin, maghanap ng mga kabalian sa atin at mangungutya. Kaya, sa ating panahon ngayon, narito pa ba ang dragon? At ang dragon ito, mga kapatid, isang malaking ahas, narito pa ba? Kapag ang dragon magpakita sa kanyang anyo, maraming tatakbo, mga kapatid. Kaya ang dragon ngayon, mga kapatid, hindi na nagkatawang ahas, kundi nagkukurbata na. Kung alam nyo kung sino sila, kayo na ang mag-comment. Liban sa kauna-unahang galit kay Mother Mary, merong mga maraming galit kay Mother Mary. Hindi na sila mukhang dragon, hindi na sila mukhang ahas, kundi napakaamo ang kanilang mukha. Napakaamo ang kanilang mukha. Ngunit mula sa kanilang bibig, maraming mga salitang pangungutya. Ito ngayon ang simbolo na makikita natin sa mga galit kay Mother Mary. At ang mga galit kay Mother Mary, mga kapatid, kayo na rin ang mag-comment sa baba. Walang iba kundi ang ibang sekta. Anong meron kay Mother Mary? Naggalit ang ibang sekta, naggalit ang demonyo dahil naroon sa kanya ang mga adjectives. Ano-ano ba itong mga adjectives kay Mother Mary na ayaw i-recognize, ayaw kilalanin sa kaaway ni Mother Mary? Ayon sa Camp Bridge, mga kapatid, si Mother Mary ay perfectly clean or tidy. Ito po yon ang kahulugan sa Immaculate. Ayon naman kay Miriam, ang kahulugan ng Immaculate, siya ay spotlessly clean, no flaw or no error, having no stain or blemish. Pure, ito yung sinasabi ni Miriam. At ayon naman kay Collins, extremely clean at saka impeccable. Impeccable ang sinasabi ni Collins. At ang sinabi naman ni Oxford, perfectly clean, neat, or tidy. At ito pa si Urban Dictionary, si Mother Mary ay no flaw, clean, perfect example, and impeccable. Ang patunay na si Jesus din ay walang bahid ng kasalanan according to His humanity. No, the humanity of Jesus Christ is perfect, pure, impeccable, no stain of sin. Walang contamination dahil ang sinapupunan ni Mother Mary o si Mother Mary mismo ay pure, walang bahid ng kasalanan. May dalawang katangian si Jesus. Yun ang the divinity of Jesus Christ na kuha niya sa kanyang Ama. At ang pangalawa ay ang humanity ni Jesus Christ na kuhang-kuha niya sa kanyang ina, laman at dugo. At ang dugo at laman na iyon, mga kapatid, walang bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan. Ayon sa pahayag ng banal na kasulatan na ang marumi ay bubunga ng marumi, ang malinis ay magbunga ng malinis. At ang malinis na iyon ay makikita natin sa katauhan ni Mother Mary na mula pa sa kanyang magulang, ito'y wala ng bahid ng kasalanan. Kaya mga kapatid, pangalawang patunay, ang mga authors natin, na ang mga dictionaries, synchronize, pareho ang kanilang kahulugan about Immaculate. Ang tanong ngayon, sino ang ating paniniwalaan? Itong mga big authors, itong mga great authors at ang nakasulat sa Biblia, o itong mga nanunuligsa? Kaya mga kapatid, ikaw na ang magdesisyon at ikaw na ang mag-isip-isip kung magpadala ka ba sa mga akusasyon ng ibang sekta. Karapat-dapat ba silang paniwalaan?
na kung ating tingnan, dahil sa kanilang panunuligsa, ito'y bunga ng kanilang galit dahil nga unang-una, ayaw ng demonyo na isilang si Jesus. Naghanap siya ng paraan upang linlangin ang sangkatauhan. Naghanap siya ng mga matatalino, kaaya-aya at kapanipaniwalang magsalita upang kalabanin kahit ano-ano na lang ang kanilang ipinaratang, dalubhasang mga tuwiran upang gibain ang plano ng Diyos na ang magiging ina ni Jesus ay isang birhen at exempted sa kasalanan. Sa likod ng kanilang pang-aakusa kay Mother Mary, wala silang maipakitang kasalanan kay Mother Mary. Puro lang haka-haka. Walang konkretong katibayan. Huwag magpadala sa mga tricks ng ating kaaway. At huwag nating kalimutan magbasa ng Biblia, magbasa ng Catechism ng Catholic Church, at magrosaryo palagi. Mga brothers and sisters, pasensya na kayo kapag may mga tunog man kayong maririnig tulad ng aming ceiling fan na may nag-comment na, "Sister, ang tanging na narinig ko yung ceiling fan." So, ang ating studio ngayon ay temporary lang po ito at hindi ito makakapagpigil sa pagpahayag ng katotohanan, mga brothers and sisters. Kaya tulungan nyo kami na ma-improve itong aming studio dahil room lang po ito. At nagplano kami, may project ang aking husband na magpatayo ng studio. So, ako din, ang project ko din ay Bible Study Center upang doon natin aakayin ang ating mga kapwa Katoliko na tayo'y mag-explain sa kanila, ipahayag natin sa kanila, doon natin ituturo sa Bible Study Center ang mga doktrina. At saka doon din magkaroon din tayo ng prayer meeting or recollection sa area na yan. Kaya ito ang primary project ko, mga kapatid. At ang pangalawang project ko po ay laptop. Dahil nga nung isang araw, nahulog yung cellphone ko dahil cellphone lang ang gamit ko. At saka, maliban sa nahulog, baligtad din kasi hindi na landscape. Kasi it needs to landscape yung cellphone natin, yung status ng cellphone upang hindi siya mabaligtad yung video niya. Kaya, tulungan nyo kami at suportahan nyo ang apostolate ko dito sa Shout Out the Truth program na kailangan ko ng Bible Study Center. Pangalawa, ang laptop. Dahil ito po ay ating ihandog sa ating Panginoon. Espesyal ang ating ihandog sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito ay ating i-offer sa Kanya. Kaya, if you have the courage and the heart desire to share your blessing with your generous heart, meron akong GCash 0906-526-5191 0906-526-5191. Wala pa po akong bank account, kaya pwede lang sa Western Union o sa Palawan nyo lang ipadala ang inyong tulong, or i-PM nyo ako sa aking messenger. Ang FB account ko po ay Aden Dura. Doon nyo isend sa akin ang inyong mga messages. Maraming salamat po sa inyong panunood. Happy Feast of Immaculate Conception. God bless us all.